Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang dalawang presidential survey na kinandak ng two separate research group. At tignan natin kung nasaan ang pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Okay, ang unang survey, ginawa ng SWS. Ang nangunguna, okay, ang SWS, isang matinong survey group ito. Very credible. Ang nangunguna sa SWS, si BP Sara with 28%. Tulfo, Senator Tulfo, 11%. Former BP Leni Robredo, 6%. Former President Rodrigo Roa Duterte, 3%. And then Manny Pacquiao, 2%. And then Speaker Romualdez, 0%. Wala, as in 0. And then pangalawa, Tangerie. Ang Tangerie, bago lang ang Tangerie, bagong survey group ito, lumabas lang ito nung nakarang eleksyon. So, hindi ko pa masasabi ang kanyang track record. Kaya lang, tignan natin ang resulta. Ang nangunguna sa Tangerie survey is si Senator Tulfo, 32.98%. Sumusunod si BP Sara, 30.1%. Pangatlo, si BP Leni, former ex-BP Leni, 10.9%. Sunod, si Senator Grace Poe, 8.45%. Senator Amy Marcos, 3.4%. Manny Pacquiao, 2.95%. Senator Hontiveros, 2.1%. Martin Romualdez, 0.48%. Medyo nagkaroon na siya ng 0.48. Okay. So, una ko munang i-discuss. Bakit naungusan ni Senator Tulfo si BP Sara itong sa Tangerie? Ito po, mas latest survey ito, October 10 to 13. So, itong panahon na ito, yun na yung kasagsagan o kainitan na sa paninira kay BP Sara tungkol sa paggamit ng kanyang confidential funds. So, to me, naapektuhan siya talaga, and I agree na dahil kainitan pa ng issue, apektado ang kanyang rating. Okay ako nito, although 2% lang ang lamang ni Senator Tulfo sa kanya. Dito sa SWS, mas naunang kinandak itong survey, wala pang issue noon ng confidential funds. Kaya, malayo ang lamang ni BP Sara, 28, 11, so ilan? 17% ang lamang. Ang pagtuunan natin ng pansin, dito kay Speaker Romualdez, dalawang survey na ito, halos 0 ang kanyang rating. So, bakit naglakas loob sila na as early as now, pumupostura na, nangangampanya na, kung ano ng kanyang ginagawa, para, alam ko na. Siguro, dahil mababa ang kanyang rating o halos 0 ang kanyang rating at mataas ang kanyang ambisyon, gusto niya talagang magpresidente, sinimulan niya ng maaga, kasi nga sinimulan niya na yung pangangampanya kasi 0.48% ang latest. Nako, ano ba yan? So, siguro itong 0.48% na rating ni Speaker Romualdez lalong nagpalakas loob sa kanya. Okay? So, pwede. Kaya, kaliwat kanan na ang kanyang galaw.
may napanood akong vlog. Ang nagsasalita si Malo Tikia, ang founder ng Publicus Asia. At saka meron din siyang column tungkol nito. Doon daw sa US, merong mga prominent political person sa US na kilala o kaibigan ni Professor Malo Tikia, nagtatanong itong mga US personalities. Who is this Martin Romualdez? Sabi daw ng mga Amerikano, ha? Who is he? Sabi ni Ma'am Tikia, Professor, why? He is presenting himself in the US as a potential leader in the Philippines. So, sinabi naman ni Ma'am Tikia na yun, Speaker of the House siya, pinsan siya ng Pangulo, gano'n lang, yung simple facts. So, why are you asking? Sabi daw ni Ma'am Tikia sa mga American, we are, nagtataka kami kasi malakas na pala ang paglabi o pati US, grabe na ang galaw ni Speaker Romualdez. No wonder, ngayon ko lang naintindihan, bakit nag-donate siya ng $2 million sa Harvard. Parte na yan ng posturing niya sa US. Nagpapakilala na siya. Kasi, pag ganitong mga halalan, importante yung support ng US. Although, nung last election, walang nagawa yung US. Ayaw nilang manalo si BBM. Kaya lang, dahil tayong mga nabudol, tayo ang nagpanalo kay BBM. Kaya, maliit lang ang influence ng US government nung nakarang eleksyon. Although, they tried their best to stop BBM from winning. But ngayon, nanalo na. So dito ko na nakikita, connecting the dots, talagang nagpapakilala na ng gusto si Speaker Martin Romualdez, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa abroad. So, itong mga kaibigan ni Professor Malo Tikia nagtanong din. And then, how about VP Sara Duterte? Who is she? Nagtatanong itong mga politicians. What can you say about VP Sara? Ang sagot daw ni Malo Tikia is, guys, I think you don't want Duterte to become a president again. Sabi niya, because if Duterte will be the next president, you will not have no EDCA, no everything, no. Kasi nga, ang Duterte, si PRRD, anti-EDCA, anti-US. Kaya biniro sila ni Professor Tikia na, why you are asking of Duterte? Wag nyo nang pag-usapan yan dahil delikado kayo. Baka mawalan na ulit kayo ng EDCA bases. Ganon. So, ayun, I'm just connecting the dots. Grabe talaga. So, ang tanong, kaya bang itaas ni Speaker Martin Romualdez yung kanyang rating? 0.48. Tingnan natin. Anong mga, I don't know kung nagsimula na ba yung Malaya Rise, yung Freedom for Hunger na kanyang gagawin. Kasi nabulgar na yan eh. Unang pinulgar ni Fair Lady Madam Maharlika na 5 barko daw na puno ng smuggled rice gagamitin sa pangangampanya as early as now. Ako may nakita na akong bigas na ibinibigay sa Visayas. Although tig 5 kilos pa lang, picture ni Martin Romualdez at kanyang misis ang nakalagay sa picture. Talagang grabing paipal. I'm sure yung pera na yon, taxpayers money yun. Baka galing sa extraordinary expenses. Tapos inilalagay sa mukha nila sa sako ng tig 5 kilogram pack of rice. Grabing paipal. Ano pa? Yung
pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng giyera sa Israel at Hamas. Halos lahat pinapasukan na ni Speaker Romualdez para bumangon siya sa taong bayan. But anyway, tingnan natin. Ang ating VP Sara, tahimik lang, di ba? Basta ako, kalmante lang ako. Yung pagkatao, yung karakter ba, yung ginagawa ni VP Sara, yun po ang best campaign material para sa kanya. Kahit, basta wag lang siyang magbago. Okay? Nagkamali na siya kaisa. Anong kamali niya? Yung pagtanggap ng confidential funds from the Office of the President noong December. Yon, kamali yon. But I believe, unti-unti, malusutan niya yan kasi ang Pilipino mapagpatawad. Agree ba kayo? As days, months, years go by, makakalimutan niya ng Pilipino at tignan natin kung sino ang mga ilalampaso ng ating VP Inday Sara.